kubli ang makapangyarihang paggabay at walang humpay na pagpapalang iginagawan ng Panginoon Diyos sa kabuuan ng Iglesia ni Cristo. Ibinibigay niya ang mga tagumpay sapagkat ito ay kanyang pangako sa kanyang mga hinirang. Magugunita na noong July 27, 2014, ipinagdiwang ng Iglesia ni Cristo ang ika-100 anibersaryo ng pagkakatatag nito sa Pilipinas. Ang mga kaanib sa anumang panig ng mundo ay nakiisa sa malwalhating aktibidad na ang main venue ay ang pinakamalaking indoor arena sa buong mundo, ang Philippine Arena na nasa Ciudad de Victoria, Bukawi, Bulacan. Ang pagtatagumpay ng iglesia ay umabot hanggang sa ibayong dagat. Sa tulong ng Diyos, mula sa unang pagsambang pinangasiwaan noon ng kapatid ni Eranio G. Manalo sa Eva Beach, Hawaii, ay mabilis na lumaganap ang Iglesia ni Cristo sa kanluran. Noong July 27, 2018, bilang paggunita sa ika-50 taon ng Iglesia ni Cristo sa kanlurang bahagi ng mundo, nagtungo roon ang kasalukuyang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo, upang pangasiwaan ang pagtatalaga ng isang 800-seater na gusaling sambahan sa nasabing dako. Kasunod nito ay sumapit din sa ika-50 anibersaryo ang Iglesia ni Cristo sa kontinente ng Europa noong September 17, 2023. Nagtipon ng maraming kaanib para sa isang engranding okasyon na isinagawa sa OVO Arena, Wembley, kung saan tampok ang evangelical mission at ang pagsambang pinangasiwaan ng kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang parada ng mga pagtatagumpay ng iglesia sa mga gawaing pinangungunahan ng pamamahala sa iba't ibang larangan ay kinilala na ng maraming institusyon. Kabilang narito ang Guinness Book of World Records. Ang Iglesia ni Cristo ay natatangi sa marami. Nakita ng madla ang mga kahangahangang tagumpay ng iglesia mula sa aba nitong kalagayan ng magpasimula. Gayunman ay naging lunsaran ngayon ng pagkilala, papuri at paghanga ng marami. Isa sa mga pangunahing aral sa Biblia na itinataguyod ng mga kaanib ng Iglesia ni Cristo ay ang tungkol sa pag-ibig at pagkakaisa. Pinatutunayan nila ito hindi lamang sa mga gawaing panrelihiyon, kundi maging sa mga programang makatao at pangsibiko. Regular na isinasagawa ang mga lingap sa mamamayan o Care for Humanity. Nasa Biblia, familiar sa lahat, yung greatest na aral. Ibigin mo ang Diyos. Second greatest, ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa sarili mo. Nagkakaisa ang iglesia sa pagtulong at pagmamalasakit, kaanib man sa iglesia o hindi. Sa panahong ito na halos lagi negative ang news na naririnig natin, hindi ba maganda na maalaala ng mga kapwa-tao natin, hindi lang sa Pilipinas, kahit saan, na may ganitong utos, gawin natin ito, nakatutulong tayo sa kapwa natin. At sa layuning lubos na mabigyan ng kapurihan at kasiyahan ng Diyos sa pangunguna ng pamamahala ng iglesia, ay tuloy-tuloy ang pagtatayo ng malalaki at magagandang gusaling sambahan sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga maluluwalhating edipisyong ito, nagagampanan ng mga kaanib ang kanilang pangunahing tungkulin, ang sambahin at paglingkuran ang Panginoon Diyos. It's God's promises fulfilled. And so we can see how the Church of Christ is not the work of man. As God himself said in Isaiah 43, I am God, I work, and who can hinder it? So this is the work of God.